Kabanata 5. Paano lumikha ng iyong sariling kaligayahan? Sino ang nagpapasya kung ikaw ay magiging masaya o malungkot? Ang sagot ay ikaw. Isang celebrity sa telebisyon ang naging guest sa kanyang programa na may edad na, isang matandang lalaki na talaga namang kakaiba. Ang kanyang panayam ay hindi napaghandaan, at syempre hindi na-rehearse. Ang kanilang talakayan ay mula sa isang personalidad na nagliliwanag at masaya. At sa tuwing magsasalita siya, napakawalang muwang, napakasakto, na nagtatawanan ang mga manunood. Minahal siya ng madla, humanga ang celebrity, at nag-enjoy kasama ang iba. Sa huli ay tinanong niya ang matanda kung bakit siya masaya. Dapat ba na mayroon kang isang kahangahangang sikreto ng kaligayahan? Tanong niya. Hindi, sagot ng matanda, wala akong malaking sikreto. Ito'y kaaya-aya at nakalantad tulad ng ilong sa iyong mukha. Paggising ko sa umaga, paliwanag niya, mayroon akong dalawang pagpipilian, ito ay maging masaya o hindi masaya, at ano sa palagay mo ang ginagawa ko? Pinipili ko lang maging masaya, at hanggang doon lang. Iyon ay maaaring tila isang labis na pagpapasimple, at maaaring mukhang mababaw. Ngunit naaalala ko na si Abraham Lincoln, ay nagsabi, na walang sinuman ang maaaring akusahan ng pagiging mababaw, ang mga tao ay halos kasing saya ng kanilang pagpapasya. Maaari kang maging malungkot kung gusto mo. Ito ang pinakamadaling gawin sa mundo. Piliin lamang ang kalungkutan. Sabihin sa iyong sarili na ang mga bagay ay hindi maganda, na hindi kaaya-aya, at maaari kang makaramdam na hindi maging masaya. Ngunit sabihin sa iyong sarili, ang mga bagay ay nangyayari ng maayos, ang buhay ay mabuti. Pinipili ko ang kaligayahan, at maaari kang maging sigurado sa pagkakaroon ng iyong pinili. Ang mga bata ay mas dalubhasa sa kaligayahan kaysa sa mga matatanda. Ang nasa hustong gulang na makapagdadala ng espiritu ng isang bata sa gitna at katandaan ay isang henyo, sapagkat kanyang iingatan ang tunay na maligayang espiritu na pinagkaloob ng Diyos sa mga bata. Kapansin-pansin ang katalinuhan ni Hesukristo, dahil sinasabi niya sa atin na ang paraan ng pamumuhay sa mundong ito, ay ang pagkakaroon ng puso at isip na parang bata. Sa madaling salita, huwag kailanman tumanda, o mapagod sa espiritu. Huwag maging sobrang sophisticado. Ang aking munting anak na babae na si Elizabeth, 9 na taong gulang, ay may sagot sa kaligayahan. Isang araw tinanong ko siya, masaya ka ba honey? Siyempre naman, masaya ako, sagot niya. Lagi ka bang masaya? Tanong ko. Oo naman, sagot niya, lagi akong masaya. Anong nagpapasaya sa'yo? Tanong ko sa kanya. Hindi ko alam, sabi niya, basta masaya lang ako. Dapat may nagpapasaya sa'yo, sabi ko. Sige, sabi niya, sasabihin ko sa'yo kung ano ito. Ang aking mga kalaro, sila ang nagpapasaya sa akin. Gusto ko sila. Masaya ako sa paaralan. Gusto ko pumunta sa paaralan. Hindi ako nagsalita, ngunit hindi niya iyon nakuha sa akin. Gusto ko ang aking mga guro, at gusto kong magsimba. Gusto ko ang Sunday School at ang aking guro sa Sunday School. Mahal ko ang aking kapatid na babae na si Margaret, at ang aking kapatid na si John. Mahal ko ang aking ina at ama. Inaalagaan nila ako kapag may sakit ako, at mahal nila ako at mabuti sila sa akin. Iyan ang formula ni Elizabeth para sa kaligayahan, at para sa akin ay naroon na ang lahat. Ang kanyang mga kalaro, ang kanyang paaralan, ang kanyang simbahan at Sunday School, kung saan siya nagsisimba, ang kanyang kapatid na babae, kapatid na lalaki, at ang kanyang ama at ina, ibig sabihin, sa loob ng tahanan matatagpuan ang pagmamahal. Doon mayroon kang kaligayahan sa maikling salita, at ang pinakamasayang panahon ng iyong buhay ay may kaugnayan sa mga salik na iyon. Ang isang grupo ng mga lalaki at babae ay hiniling na isulat, ang mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila. Medyo nakakatouch ang mga sagot nila. Narito ang listahan ng mga lalaki, nag-iisip na lumilipad, tumitingin sa malalim at malinaw na tubig, tubig na may bangka, isang mabilis na tren, isang crane na nagbubuhat ng mabigat na bagay, mga mata ng aking aso. At narito ang listahan ng mga batang babae na nagpapasaya sa kanila. Mga ilaw sa tabi ng ilog, mga bahay sa mga puno,
usok na tumataas mula sa isang simenea, pulang velvet, at ang buwan sa mga ulap. Mayroong isang bagay sa magandang kakanyahan ng sansinukob na ipinahayag, bagamat kalahating articulated lamang, ng mga bagay na ito. Upang maging masaya ang tao, dapat ay may malinis na kaluluwa, mga mata na nakikita ang pag-ibig sa kapwa, puso ng isang bata, at espiritual na pagiging simple. Marami sa atin ang gumagawa ng sarili nating kalungkutan. Siyempre hindi lahat ng kalungkutan ay nilikha ng sarili, dahil ang mga iilan na kalagayan sa lipunan ay may pananagutan sa ating mga paghihirap. Ngunit ito ay isang katotohanan sa pamamagitan ng lawak ng ating mga pag-iisip at pag-uugali, ay naaalis natin ang mga sanhi sa ating buhay sa kaligayahan man o kalungkutan para sa ating sarili. 4 sa bawat 5 ang hindi gaanong masaya, pahayag ng isang kilalang awtoridad, at idinagdag niya, ang kalungkutan ay ang pinakakaraniwang kalagayan ng pag-iisip. Kung ang kaligayahan ng isang tao ay mababa, isang antas na tulad nito, magdadalawang isip akong sabihin. Ngunit mas marami akong nakikitang mga taong namumuhay ng hindi maligaya kaysa sa gusto kong mangyari. Dahil ang pangunahing hangarin ng bawat tao ay para sa estado ng pag-iral na tinatawag na kaligayahan, may dapat gawin tungkol dito. Ang kaligayahan ay makakamit, at ang proseso para makuha ito ay hindi komplikado. Ang sinumang nagnanais nito, naghahangad nito, at natuto at naglapat ng tamang formula ay maaaring maging isang maligayang tao. Sa isang railroad dining car, nakaupo ako sa tapat ng mag-asawa, ako ay estranghero. Mamahaling damit ang ginang, gaya ng ipinahiwatig ng mga balahibo, diamante, at kasuotan. Ngunit hindi siya nagkakaroon ng oras para sa kasiyahan ng kanyang sarili. Sa halip malakas na ipinahayag niya na ang kotse ay madumi, ang serbisyo ay hindi maayos, at ang pagkain ay hindi masarap. Nagreklamo siya at nag-aalala tungkol sa lahat. Ang kanyang asawa, sa kabaligtaran, ay isang mabait, magiliw na lalaki na halatang may kakayahang kunin ang mga bagay sa pagdating nito. Naisip ko na tila napahiya ang babae sa mapanuring saloobin ng kanyang asawa at medyo nabigurin, dahil dinadala niya ang babae sa paglalakbay na ito para sa kasiyahan. Para maiba ang usapan tinanong niya kung ano ang negosyo ko, at pagkatapos ay sinabi niya na siya ay isang abogado. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang malaking pagkakamali, dahil sinabi niya, ang aking asawa ay nasa negosyo ng pagmamanupaktura. Nakapagtataka ito, dahil mukhang hindi siya ang pang-industriya o executive type, kaya tinanong ko, ano ang ginagawa niya? Hindi siya masaya, sagot niya. Siya ang gumagawa ng sarili niyang kalungkutan. Sa kabila ng nagyayelong lamig na namuo sa mesa, kasunod ng hindi pinayong pagmamasid na ito, nagpapasalamat ako sa kanyang sinabi, dahil inilalarawan nito kung ano mismo ang ginagawa ng napakaraming tao. Sila ang gumagawa ng sarili nilang kalungkutan. Nakakalungkot din, dahil napakaraming mga problemang nilikha ng buhay, na nagpapalabnaw sa ating kaligayahan na isang pinakakamangmangan, na mag-alis ng higit pang kalungkutan sa loob ng iyong sariling isipan. Napakatangang gumawa ng personal na kalungkutan, upang idagdag sa lahat ng iba pang mga paghihirap kung saan wala kang kontrol dito. Sa halip na bigyang diin ang paraan ng paggawa ng mga tao ng kanilang sariling kalungkutan, magpatuloy tayo sa formula para sa pagwawakas sa prosesong ito na nagbubunga ng paghihirap. Sapat na sabihin na ginagawa natin ang ating kalungkutan sa pamamagitan ng pag-iisip ng mga malungkot na kaisipan, sa pamamagitan ng mga ugali na nakagawian natin, tulad ng negatibong pakiramdam, na ang lahat ay magiging masama, o ang ibang tao ay nakakakuha ng hindi nararapat sa kanila, at tayo ay bigong makuha ang nararapat para sa ating ginagawa. Ang ating kalungkutan ay higit na napapawi sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kamalayan ng sama ng loob, masamang kalooban, at galit. Ang prosesong nagdudulot ng kalungkutan ay palaging gumagawa ng mahalagang paggamit ng mga sangkap ng takot at pag-aalala. Ang bawat isa sa mga bagay na ito ay tinatalakay sa ibang bahagi ng aklat na ito. Nais lamang naming gawin ang punto sa kasalukuyang panahon, at idiin na ang napakalaking bahagi ng kalungkutan ng karaniwang individual, ay mula sa sarili.
Kung gayon, paano tayo magpapatuloy na magbunga ng hindi kalungkutan kundi kaligayahan? Ang isang insidente mula sa isa sa aking mga paglalakbay sa Riles ay maaaring magmungkahi ng isang sagot. Isang umaga, sa isang lumang kotse na Pullman, humigit kumulang kalahating dosena sa amin ang nag-aahit sa men's lounge. Gaya ng nakasanayan sa ganoong kalapit at masikip na silid pagkatapos ng isang gabi sa tren, ang grupong ito ng mga estranghero ay hindi nakahiligan na maging bakla, at kakaunti ang pag-uusap at ang kakaunting iyon ay halos pabulong. Tapos may pumasok na lalaki na may magandang ngiti. Binati niya kaming lahat ng isang masayang magandang umaga, ngunit nakatanggap siya ng hindi masigasig na mga tugon bilang kapalit. Habang siya ay nag-aahit, siya ay humuhuni, marahil ay hindi namamalayan, isang bakla na may maliit na himig. Ito ay medyo nakakainis para sa ibang mga lalaki. Sa wakas, may nagsabi ng medyo may pagkasarkastiko. Mukhang masaya ka ngayong umaga, bakit ang saya-saya mo? Oo, sagot ng lalaki, sa katunayan, masaya ako. Nakakaramdam ako ng kasiyahan, dagdag pa niya, ginagawa kong maging masaya. Iyon lang ang sinabi, ngunit sigurado ako na ang bawat tao sa lounge na iyon ay umalis sa tren na nasa isip ang mga kawili-wili na salitang iyon. Ginagawa ko na maging masaya. Ang pahayag ay talagang napakalalim, dahil ang ating kaligayahan, o kalungkutan ay nakasalalay sa isang mahalagang antas sa ugali ng pag-iisip na ating binubuo. Ang koleksyon ng matatalinong kasabihan, ang aklat ng mga kawikaan ay nagsasabi. Kawikaan Kapitulo 15 Versikulo 15, siya na may masayang puso ay may patuloy na piging. Sa madaling salita, linangin ang masayang puso, ibig sabihin, paunlarin ang ugali ng kaligayahan, at ang buhay ay magiging isang patuloy na kapistahan, na ibig sabihin ay maaari mong tamasahin ang buhay araw-araw. Mula sa ugali ng kaligayahan nagmumula ang isang masayang buhay. At dahil maaari nating linangin ang isang ugali, sa makatuwid ay may kapangyarihan tayo na lumikha ng sarili nating kaligayahan. Ang ugali ng kaligayahan ay nabuo sa pamamagitan lamang ng pagsasanay ng masayang pag-iisip. Gumawa ng isang listahan ng mga masasayang kaisipan at ilagay ang mga ito sa iyong isipan at ulit-ulitin araw-araw. Kung ang isang malungkot na kaisipan ay pumasok sa iyong isipan, agad na huminto, ilabas ito, at palitan ng isang masaya na kaisipan. Tuwing umaga bago bumangon, humiga ng nakarelax sa kama, at ilagay ang mga masasayang kaisipan sa iyong conscious mind. Hayaang dumaan sa iyong isipan ang isang serye ng mga larawan ng bawat masayang karanasang inaasahan mong maranasan sa maghapon. Ang ganitong mga pag-iisip ay makakatulong na maging sanhi ng mga kaganapan sa ganoong paraan. Huwag isipin na ang mga bagay ay hindi magiging maayos sa araw na iyon. Sa pagsasabi lang niyan, matutulungan mo talaga itong gawin. Dadalhin mo sa iyong sarili ang bawat kadahilanan, malaki at maliit, na mag-aambag sa hindi masayang mga kondisyon. Bilang isang resulta, makikita mo ang iyong sarili na nagtatanong, bakit ang lahat ay nagiging masama para sa akin? Ano ang problema? Ang dahilan ay maaaring direktang paraan kung saan mo sinisimulan ang araw sa iyong mga iniisip. Sa halip, subukan ang gawain na ito bukas. Kapag bumangon ka, sabihin ng malakas ng 3 beses ang isang pangungusap na ito. Awit Kapitulo 118 Versikulo 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon, tayo'y magsasaya at magagalak dito. Isa personal lamang ito at sabihin, ako ay magsasaya at magagalak dito. Ulitin ito sa malakas, malinaw na boses at may positibong tono at diin. Ang pahayag, syempre, ay mula sa Biblia at ito ay isang magandang lunas para sa kalungkutan. Kung uulitin mo ang isang pangungusap ng 3 beses bago mag-almusal, at pagnilayan ang kahulugan ng mga salita, babaguhin mo ang katangian ng araw sa pamamagitan ng pagsisimula sa isang sikolohiya ng kaligayahan. Habang nagbibihis, o nag-aahit, o nag-aalmusal, sabihin ng malakas ang ilang mga pangungusap tulad ng sumusunod, naniniwala ako na ito ay magiging isang magandang araw. Napakasayang mabuhay. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mayroon ako, ang mga bagay ay hindi magwawakas.
Ang Diyos ay naririto at siya ay kasama ko, at siya ay nakabantay sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng mabuting bagay. Minsan may nakilala akong malungkot na uri ng tao na palaging nagsasabi sa kanyang asawa sa almusal, ito ay magiging isa na namang mahirap na araw. Hindi niya talaga akalain, ngunit mayroon siyang mental quirk, na kung sasabihin niyang magiging mahirap ang araw na ito, maaaring maging maganda ito. Ngunit ang mga bagay ay talagang nagsimulang maging masama sa kanya, na hindi nakakagulat, dahil kung makikita mo at pagtibayin ang isang hindi masayang resulta, malamang na lumikha ka ng ganoong uri ng kondisyon. Kaya pagtibayin ang mga masasayang resulta sa simulan ng bawat araw, at magugulat ka sa kung gaano kadalas mangyayari ang mga bagay-bagay. Ngunit hindi sapat na ilapat sa isip ang kahit na isang mahalagang affirmation therapy, gaya ng iminungkahi ko, maliban kung sa buong araw ay ibabatay mo rin ang iyong mga aksyon at saloobin sa mga pangunahing prinsipyo ng masayang pamumuhay. Ang isa sa pinakasimple at pangunahing mga prinsipyo ay ang pag-ibig ng tao at mabuting kalooban. Nakakamangha kung gaano kalaking kaligayahan ang may dudulot ng isang tapat na ekspresyon ng pagkakaunawaan at pag-aalaga. Minsan ay sumulat ang kaibigan kong si Dr. Samuel Shoemaker, ng nakakaantig na kwento tungkol sa magkakaibigang si Ralston Young, na kilala bilang Red Cap No. 42, sa Grand Central Station sa New York. Siya ay nagdadala ng mga bag para sa ikabubuhay, ngunit ang kanyang tunay na trabaho ay ang pamumuhay sa Espiritu ni Kristo bilang isang Red Cap, isa sa mga pinakadakilang istasyon ng tren sa mundo. Habang bitbit niya ang maleta ng isang lalaki, sinisikap niyang ibahagi sa kanya ang kaunting Kristiyano na pakikisama. Maingat niyang pinagmamasdan ng isang customer, upang maghanap ng paraan kung paano niya ito mabibigyan ng higit na lakas ng loob at pag-asa. Siya ay napakahusay sa paraan ng kanyang ginagawa. Isang araw, halimbawa, hiniling na ihatid ang isang maliit na matandang babae sa istasyon ng tren. Naka-wheelchair siya, kaya ibinaba siya nito sa elevator. Habang inihahatid siya nito sa elevator ay napansin niyang may luha sa mga mata nito. Nakatayo roon si Ralston Young, habang bumababa ang elevator, nakapikit, at nagtanong sa Panginoon kung paano niya siya matutulungan, at ibinigay ng Panginoon ang isang ideya sa kanya. Habang palabas sila ng elevator, nakangiti niyang sinabi, "Ma'am, kung hindi po ninyo mamasamain ang sasabihin ko, napakaganda ng sombrero ang suot ninyo." Tumangala ito sa kanya at sinabing, "Salamat. At maaari kong idagdag," sabi niya, "napakaganda rin ng damit na suot mo. Gustong-gusto ko ito." Bilang isang babae, ito ay nakaakit sa kanya, at sa kabila ng katotohanan na hindi maganda ang kanyang pakiramdam, siya ay lumiwanag at nagtanong, "Bakit mo ba sinabi ang mga magagandang bagay na iyon sa akin? Napaka-maalalahanin mo naman." "Bueno," sabi niya, "nakita ko kung gaano kakalungkot. Nakita ko na umiiyak ka, at tinanong ko lang sa Panginoon kung paano kita matutulungan. Sabi ng Panginoon, magsalita ka sa kanya tungkol sa kanyang sombrero. Ang pagbanggit sa damit," dagdag niya, "ay sarili kong ideya." Alam ni Ralston Young, at ng Panginoon kung paano maalis ang isip ng isang babae sa kanyang mga problema. "Hindi ba maganda ang pakiramdam mo?" tanong niya. "Hindi," sagot niya. "Palagi akong nasasaktan. Hindi ako nakakawala dito. Minsan naiisip ko na hindi ko na kaya." "Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng laging nasasaktan?" sumagot si Ralston. "Oo ma'am, alam ko, dahil nawalan ako ng mata, at sumasakit ito na parang mainit na bakal araw at gabi. Pero," sabi niya, "parang masaya ka ngayon. Paano mo ito nagawa?" Sa oras na ito ay pinaupo niya siya sa kanyang upuan sa tren, at sinabi niya, "Sa pamamagitan lamang ng panalangin, ma'am, sa pamamagitan lamang ng panalangin." Malumanay niyang tinanong, "Ang panalangin, ang mismong panalangin ba ang nag-aalis ng iyong sakit?" "Well," sagot ni Ralston, "marahil hindi ito palaging naaalis, hindi ko masasabi na nangyayari ito, ngunit palaging nakakatulong ito upang mapagtagumpayan ito para hindi ito masyadong sumakit. Ipagpatuloy mo lang ang pagdarasal ma'am, at ipagdadasal din kita." Natuyo na ang kanyang mga luha, at tumangala siya sa kanya na may magandang ngiti,
hinawakan siya sa kamay, at sinabing, "Napakabuti mo sa akin." Lumipas ang 1 taon, at isang gabi sa Grand Central Station, si Ralston Young, ay pinatawag sa information booth. Naroon ang isang batang babae na nagsabing, "Naghahatid ako sa iyo ng isang mensahe mula sa patay. Bago siya namatay sinabi sa akin ng aking ina na hanapin ka at sabihin sa iyo kung gaano mo siya tinulungan noong nakaraang taon, nang dalhin mo siya sa tren sakay sa kanyang wheelchair. Lagi kanyang aalalahanin, kahit sa kawalang hanggan. Maaalala ka niya, dahil napakabait mo at mapagmahal at maunawain." Pagkatapos ay napaluha ang dalaga at humagulgol sa kanyang dalamhati. Tahimik na nakatayo si Ralston na nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, "Huwag kang umiyak miss, huwag kang umiyak. Hindi ka dapat umiyak. Magbigay ka ng panalangin ng pasasalamat." Nagulat ang dalaga, "Bakit ako dapat magdasal ng pasasalamat? Dahil maraming mga tao ang naging ulila na mas bata pa sa iyo. Matagal mong nakasama ang iyong ina, at bukod pa sa iyo, makikita mo siya muli. Siya ay malapit sa iyo ngayon at siya ay laging nakabantay sa iyo. Siguro," sabi niya, "kasama natin siya ngayon, tayong dalawa, habang nag-uusap." Natapos ang pag-iyak at natuyo ang mga luha. Ang kabaitan ni Ralston ay may parehong epekto sa anak na babae tulad ng nangyari sa ina. Sa napakalaking istasyong ito, na may libu-libong tao na dumaraan, naramdaman nilang dalawa ang presensya ng isa na nagbigay inspirasyon, sa napakagandang red cup na ito na maglibot sa ganitong paraan sa pagpapalaganap ng pag-ibig. Kung nasaan ang pag-ibig, sabi ni Tolstoy, naroon ang Diyos, at maaari nating sabihin kung nasaan ang Diyos at ang pag-ibig, ay nandoon ang kaligayahan. Kaya isang praktikal na prinsipyo sa paglikha ng kaligayahan ay ang pagsasanay ng pag-ibig. Ang isang tunay na masayahing lalaki ay isang kaibigan ko, si H.C. Mattern, na kasama ang kanyang parehong masayahing asawa, si Mary, ay naglalakbay sa buong bansa sa kurso ng kanyang trabaho. May dalang kakaibang business card si Mr. Mattern sa likurang bahagi nito kung saan nakasaad ang pilosopiya na nagdulot ng kaligayahan sa kanya, at sa kanyang asawa at sa daan-daang iba pa, na napakapalad na naramdaman ang epekto ng kanilang mga personalidad. Ganito ang nakasulat sa card. "Ang daan tungo sa kaligayahan, panatilihing malaya ang iyong puso sa galit, at ang iyong isipan mula sa pag-aalala. Mamuhay ng simple, umasa ng kaunti, magbigay ng marami. Punuin ang iyong buhay ng pag-ibig. Iwaksi ang sikat ng araw. Kalimutan ang sarili, isipin ang iba. Gawin gaya ng gagawin mo. Subukan ito sa loob ng 1 linggo at magugulat ka. Habang binabasa mo ang mga salitang ito maaari mong sabihin, walang bago dito. Sa katunayan, may bago dito kung hindi mo pa nasusubukan. Kapag sinimulan mong isagawa ito ay makikita mo ito ang pinakabago, pinakasariwa, pinakakahanga-hangang paraan ng masaya at matagumpay na pamumuhay na nagamit mo na. Ano ang halaga ng pag-alam sa mga alituntuning ito sa buong buhay mo kung hindi mo pa ginamit ang mga ito? Ang ganitong kawalan ng kakayahan sa pamumuhay ay kalunos-lunos. Para sa isang tao na nabuhay sa kahirapan kapag ang lahat ng oras sa kanyang pintuan ay ginto, ay nagpapahiwatig ng isang hindi matalinong diskarte sa buhay. Ang simpleng pilosopiyang ito ay ang daan patungo sa kaligayahan. Sanayin ang mga alituntuning ito sa loob lamang ng 1 linggo, gaya ng iminumungkahi ni Mr. Mattern, at kung hindi nito naihatid sa iyo ang simula ng tunay na kaligayahan, kung gayon ang iyong kalungkutan ay talagang malalim. Siyempre upang mabigyan ng kapangyarihan ang mga prinsipyong ito ng kaligayahan at upang gumana, ito ay kinakailangan upang suportahan ang mga ito sa isang dinamikong kalidad ng pag-iisip. Hindi ka malamang na makakuha ng mga epektibong resulta, kahit na may mga espiritual na prinsipyo na walang espiritual na kapangyarihan. Kapag ang isang tao ay nakakaranas ng isang dinamikong espiritual na pagbabago sa kalooban, ang tagumpay sa mga ideyang nagbibigay ng kaligayahan ay nagiging napakadali. Kung sisimulan mong gamitin ang mga espiritual na alituntunin, gaano man ka-awkward, unti-unti mong mararanasan ang espiritual na kapangyarihan sa loob. Tinitiyak ko sa iyo na ito ang magbibigay sa iyo ng pinakamalaking simulan ng kaligayahan na malalaman mo.
Mananatili rin ito sa iyo, hanggat nabubuhay ka sa isang buhay na nakasentro sa Diyos. Sa aking mga paglalakbay tungkol sa bansa ay nakatagpo ako ng maraming bilang ng mga tunay na maligayang individual. Ito ang mga taong nagsasanay ng mga pamamaraan na inilarawan sa aklat na ito, at iniharap ko sa iba pang mga tomo at sa iba pang mga sulatin at mga pahayag, at ibinibigay din ng ibang mga manunulat at tagapagsalita sa mga taong tumatanggap. Ito ay kahanga-hanga kung paano ang mga tao ay maaaring maging inoculated na may kaligayahan, sa pamamagitan ng isang panloob na karanasan ng espiritual na pagbabago. Ang mga tao sa lahat ng uri saan mang bahagi, ay nakararanas ng ganitong karanasan ngayon. Sa katunayan, ito ay naging isa sa mga pinakatanyag na phenomena sa ating panahon, at kung ito ay patuloy na uunlad at lalawak, ang taong hindi nagkaroon ng espiritual na karanasan ay malapit ng ituring na makaluma at nasa dulo ng panahon. Sa panahon ngayon, matalino ang maging espiritual na buhay. Ang kawalan ng kaalaman sa pagbabagong nagdudulot ng kaligayahan, na tinatamasa ng mga tao sa buong lugar ngayon ay tinuturing na lumang pananaw. Kamakailan, pagkatapos ng isang lecture sa isang partikular na lungsod, isang malaki, matipuno, at magandang hitsura na lalaki ang lumapit sa akin, pinalo niya ako sa balikat ng sobrang lakas na halos madapa ako. Doktor, sabi niya sa malambing na boses, paano ka makakalabas kasama ang barkada? Magkakaroon kami ng malaking party sa bahay ng mga Smith, at gusto naming sumama ka. Magiging isang napakalaking kasiyahan itong pagtitipon, at dapat kang sumali, ganito ang kanyang masiglang imbitasyon. Bueno, maliwanag na hindi ito tunog tulad ng isang tamang partido para sa isang mangangaral, at ako ay nag-aalangan. Nag-alala ako na baka masira ang estilo ng lahat, kaya nagsimula akong gumawa ng mga dahilan. Oh, kalimutan mo na muna yan, sabi ng kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, ito ang klaseng party na para sa iyo. Magugulat ka, sumama ka na, at mag-e-enjoy ka ng husto. Kaya't sumama ako sa aking masigla at makulit na kaibigan, at tiyak na isa siya sa mga pinaka-nakakahawa na personalidad na nakilala ko, sa loob ng mahabang panahon. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa isang malaking bahay na nasa gitna ng mga puno, na may malaki at malawak na daanan hanggang sa pintuan. Mula sa ingay na nagmumula sa mga bukas na bintana ay walang tanong ngunit medyo isang party ang nagaganap, at nagtaka ako kung ano ang pinapasok ko. Ang aking host, na may isang mahusay na sigaw, ay dinala ako sa silid, at nagkaroon kami ng isang oras ng pakikipagkamay, at ipinakilala niya ako sa isang malaking grupo ng mga bakla na nagsasaya. Sila ay masaya, masaya at maraming tao. Naghanap ako ng bar, pero wala. Ang inihain lamang ay kape, katas ng prutas, ginger ale, sandwich, at ice cream, ngunit marami ang mga iyon. Tiyak na huminto ang mga taong ito sa isang lugar bago pumunta rito, ang sabi ko sa aking kaibigan. Nagulat siya, at sinabing, huminto sa isang lugar. Aba, hindi mo naiintindihan. Ang mga taong ito ay nasa mabuting espiritu, ngunit hindi ang uri ng espiritu na iniisip mo. Nagulat ako sa iyo, sabi niya. Hindi mo ba nauunawaan kung ano ang nagpapasaya sa mga grupo na ito? Sila ay nabago sa espiritual na paraan. Mayroon silang isang bagay. Sila ay pinalaya na mula sa kanilang sarili. Nasumpungan nila ang Diyos bilang isang buhay, mahalaga, tapat sa kabutihang katotohanan. Oo, sabi niya, mayroon silang espiritu, ngunit hindi ito ang uri na makukuha mo sa isang bote. Mayroon silang espiritu sa kanilang mga puso. Tapos nakita ko ang ibig niyang sabihin. Ito ay hindi isang grupo ng malungkot ang mukha, sila ang mga pinuno ng bayang iyon, mga negosyante, abogado, doktor, teacher, tao sa lipunan, at marami pang mas simpleng tao, at masaya sila sa party na ito, nag-uusap tungkol sa Diyos, at ginagawa nila ito sa karamihan, natural na paraan na maiisip. Sinasabi nila sa isa't isa ang tungkol sa mga pagbabagong naganap sa kanilang buhay, sa pamamagitan ng muling nabuhay na espiritual na kapangyarihan. Ang mga may muwang na paniwala na hindi ka maaaring tumawa at maging bakla, kapag ikaw ay relihiyoso ay dapat nakasama sa party na iyon.
Bueno, umalis ako sa party na iyon na may isang talata sa Biblia na tumatakbo sa aking isipan. Juan Kapitulo 1 versikulo 4, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay ang liwanag ng mga tao. Iyon ang liwanag na nakita ko sa mukha ng mga masasayang tao na iyon. Isang panloob na liwanag ang naaninag sa kanilang mga mukha, at ito ay nagmula sa isang masigla na espiritual na bagay na kanilang kinuha sa kanilang sarili. Ang buhay ay nangangahulugan ng sigla, at ang mga taong ito ay malinaw na kumukuha ng kanilang sigla mula sa Diyos. Natagpuan nila ang kapangyarihang lumilikha ng kaligayahan. Ito ay hindi isang solong pangyayari. Naglalakas loob akong magpahayag, na sa iyong sariling komunidad, kung titingin ka para sa kanila, makakakita ka ng maraming tao na katulad ng mga inilarawan kanina. Kung hindi mo sila mahanap sa iyong sariling bayan, pumunta sa Marble Collegiate Church, sa New York City, at makikita mo sila. Ngunit makukuha mo ang parehong espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat na ito kung isa sa buhay mo ang mga simpleng alituntuning itinakda. Habang pinapakinggan mo ang aklat na ito ay paniwalaan mo ang iyong mga narinig, dahil ito ay totoo, pagkatapos ay simulan ang paggawa sa mga praktikal na mungkahi na nilalaman ng aklat, at ikaw ay magkakaroon din ng espiritual na karanasan na nagbubunga ng katangiang ito ng kaligayahan. Alam ko na ganito, dahil marami sa mga tinutukoy ko at sasangguni sa mga susunod na kabanata, ay nakakuha ng kanilang mahalagang bagong buhay sa parehong paraan. Pagkatapos ng pagbabago sa kalooban, magsisimula kang lumikha mula sa iyong sarili ng walang kalungkutan, ngunit isang kaligayahan ng gayong kalidad at katangian na magtataka ka kung nakatira ka sa parehong mundo. Sa totoo lang, hindi magiging pareho ang mundo dahil hindi ka na ang dating ikaw, at ang iyong pagkatao ang nagtatakda ng mundo kung saan ka namumuhay, kaya't habang nagbabago ka, nagbabago rin ang iyong mundo. Kung ang kaligayahan ay natutukoy sa pamamagitan ng ating mga kaisipan, kinakailangan na itaboy ang mga kaisipang nagdudulot ng depresyon, at panghihina ng loob. Magagawa mo na ito sa pamamagitan lamang ng pagtukoy kung gagawin ito. Pangalawa, sa pamamagitan ng paggamit ng isang madaling gamitin na pamamaraan na iminungkahi ko sa isang negosyante. Nakilala ko siya sa isang hapunan, at bihirang marinig ang ganoong klaseng lungkot sa kanyang mga sinabi. Hindi ko hinayaang makaapekto ito sa akin. Ang kanyang mga sinabi ay puro negatibo. Sa kanyang pananalita, akala mo'y patungo na sa kapahamakan ang lahat. Siyempre, pagod lang ang lalaki. Ang mga naipon na problema ay sumabog sa kanyang isipan, na naghahanap ng pagpapalaya sa pag-urong mula sa isang mundo na sobra na para sa kanyang nauubos na enerhiya. Ang kanyang pangunahing problema ay nasa kanyang pag-iisip. Kailangan niya ng pagbubuhos ng liwanag at pananampalataya. Kaya matapang kong sinabi, kung gusto mong bumuti ang pakiramdam at itigil ang pagiging miserable, maaari akong magbigay sa iyo ng isang bagay na magpapaayos sa iyo. Ano ang maaari mong gawin, sabi niya. Ikaw ba ay isang miracle worker? Hindi, sagot niya, ngunit maaari kitang iugnay sa isang miracle worker, na mag-aalis ng iyong kalungkutan at magbibigay sa iyo ng panibagong sigla sa buhay. Ibig kong sabihin, pagtatapos ko, nang maghiwalay na kami. Tila nagtataka siya, dahil nakipag-ugnayan siya sa akin ng maglaon, at binigyan ko siya ng isang maliit na libro, na tinatawag na Thought Conditioner. Naglalaman ito ng 40 kalusugan at kaligayahan na gumagawa ng mga kaisipan. Dahil ito ay isang booklet, na halos kasing laki ng bulsa, iminungkahi ko na dalhin niya ito para sa madaling konsultasyon, at ilagay niya sa isip niya ang isa sa mga iminungkahing kaisipan araw-araw sa loob ng 40 araw. Iminungkahi ko pa na ibigay niya ang bawat pag-iisip sa memorya, kaya pinapayagan itong mapunta sa kamalayan, at na maisalarawan niya ang malusog na kaisipang ito na nagpapadala ng isang tahimik at nakapagpapagaling na impluwensya sa kanyang isip. Tiniyak ko sa kanya na kung susundin niya ang planong ito, ang malulusog na kaisipang ito ay magpapalaya sa mga sakit na kaisipan na kumukuha ng kanyang kagalakan, lakas, at malikhaing kakayahan. Sa una, tila kakaiba sa kanya ang ideya at may pagdududa siya, ngunit sumunod siya sa mga tagubilin. Pagkaraan ng mga 3 linggo ay tinawagan niya ako sa telepono at sumigaw. Anak, talagang gumagana ito, napakagaling.
Nakabangon ako, at hindi ko inaakala na ito ay posible. Nanatili siyang nakabangon, at tunay na masaya na tao. Ang magandang kalagayan na ito ay nagresulta dahil siya ay naging bihasa sa kakayahan na lumikha ng sariling kaligayahan. Nang maglaon, nagkomento siya na ang kanyang unang hadlang sa pag-iisip, ay matapat na harapin ang katotohanan na habang ang kanyang kalungkutan ay naging miserable sa kanya, gayunpaman siya ay nasa bahay sa awa sa sarili at pagpaparusa sa sarili. Alam niya na ang mga sakit na kaisipang ito ang dahilan ng kanyang problema, ngunit umiwas siya sa pagsisikap na kinakailangan upang maghangad ng sapat na pagbabago, upang aktwal na magbago. Ngunit nang sistematikong sinimulan niyang ipasok, ang malusog na espiritual na mga kaisipan sa kanyang isipan gaya ng itinuro, nagsimula muna siyang maghangad ng bagong buhay, pagkatapos ay napagtanto ang kapanapanabik na katotohanan na maaari niyang makuha ito, pagkatapos ay ang mas kamangha-mangha na katotohanan na nakuha nga niya ito. Ang resulta ay pagkatapos ng mga 3 linggo ng proseso ng pagpapabuti sa sarili ay dumating sa kanya ang bagong kaligayahan. Saan man sa bansang ito ngayon, ay may mga grupo ng mga tao na nakahanap ng masayang paraan. Kung maaari tayong magkaroon ng kahit isang grupo sa bawat lungsod, bayan, at nayon sa Amerika, mababago natin ang buhay ng bansang ito sa loob ng napakaikling panahon. At anong klaseng grupo ang ibig nating sabihin? Hayaan mo akong magpaliwanag. Nagsasalita ako sa isang lungsod sa kanluran at bumalik sa aking silid sa hotel ng medyo gabi na. Gusto kong matulog ng kaunti, dahil gigising ako ng alas 5:30 ng umaga para sumakay ng eroplano. Habang naghahanda ako para matulog, tumunog ang telepono, at sinabi ng isang babae, "Mga 50 kami sa bahay ko, na naghihintay sa iyo." Ipinaliwanag ko na hindi ako makakapunta dahil sa madaling araw ang aking alis sa umaga. 2 lalaki ang patungo sa iyo, sabi niya. Kanina ka pa namin ipinagdarasal, at gusto naming sumama ka sa amin at manalangin bago ka umalis sa lungsod. Masaya ako na pumunta ako, kahit nakakaunti ang tulog ko noong gabing iyon. Ang mga lalaking sumundo sa akin ay isang pares na mga alkoholik, na pinagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pananampalataya, silang 2 ang pinakamasayang tao na maiisip mo. Puno ang bahay kung saan nila ako dinala. Ang mga tao ay nakaupo sa hagdan, sa mga mesa, sa sahig. Isang lalaki pa ang nakadapos sa grand piano. At ano ang kanilang ginagawa? Nagkakaroon sila ng prayer meeting. Sinabi nila sa akin na 60 ganoong mga grupo ng panalangin ang nangyayari sa lungsod na iyon sa lahat ng oras. Hindi pa ako nakasama sa ganoong pagpupulong. Sila ay isang masayang grupo ng tunay na mga tao na malaya. Natagpuan ko ang aking sarili na kakaibang gumalaw. Ang espiritu sa silid na iyon ay napakatindi sa lakas ng puwersa nito. Ang grupo ay masigla sa pagkanta, at hindi pa ako nakarinig ng ganoong pagkanta. Ang silid ay napuno ng isang napakagandang espiritu ng pagtawa. Tapos may babaeng tumayo. Nakita ko na may bracelet siya sa mga binti niya, at sabi niya. Sinabi nila sa akin na hindi na ako makakalakad pang muli. Gusto mo bang makita akong naglalakad? At naglakad siya pababa ng kwarto. Paano mo ito nagawa? Tanong ko. Si Jesus, simpleng sagot niya. Pagkatapos ay isang magandang babae ang nagsabi, nakakita ka na ba ng biktima ng bisyo sa narcotic? Ako, isa ako doon, at ako ay gumaling. Doon siya nakaupo, isang maganda, mahinhin, kaakit-akit na kabataang babae at siya rin ay nagsabi, ginawa ito ni Jesus. Pagkatapos ay isang mag-asawang naghiwalay ang nagsabi sa akin na sila ay pinagsama at sila ay mas masaya kaysa dati. Paano nangyari? Tanong ko. At ang sagot nila ay, ginawa ito ni Jesus. Sinabi ng isang lalaki na naging biktima siya ng alak, na nilugmok niya ang kanyang pamilya hanggang sa sila ay mabuhay sa matinding kahirapan, at siya ay lubusang nabigo. At ngayon habang nakatayo siya sa harap ko, siya ay isang malakas, malusog na personalidad. Nagsimula akong magtanong kung paano, ngunit tumanggaw siya at sinabing, ginawa ito ni Jesus. Pagkatapos ay sumambulat sila sa isa pang kanta, at pagkatapos ay may nagpahina ng mga ilaw, at kaming lahat ay naghawak kamay sa isang malaking bilog.
Naramdaman ko na parang may hawak akong electric wire. Dumadaloy ang kuryente sa paligid ng silid na iyon. Nang walang anumang tanong, ako ang may pinakamababang espiritual na tao sa grupong iyon. Alam ko sa sandaling iyon na naroon si Hesukristo sa bahay na iyon, at natagpuan siya ng mga taong iyon. Sila ay naantig ng kanyang kapangyarihan. Binigyan niya sila ng bagong buhay. Ang buhay na ito ay bumulaga sa isang hindi mapigilan na pagbuhos. Ito ang sekreto ng kaligayahan, ang lahat ng ibang bagay ay pangalawa lamang. Kunin ang karanasang ito at makakamit mo ang tunay, at malinis na kaligayahan, ang pinakamahusay na maibibigay ng mundo. Huwag mo itong palampasin anuman ang iyong gawin sa buhay, sapagkat ito na ang pagkakataon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated